ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masayang-masaya ang lahat sa makikitang bust ni Moira. Ano kaya ang hitsura nito? Ito ang estatwa na kamukha ni Moira bilang bangungot ni Linef at Annalyn o alaala ng pagiging DM niya sa lahat. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Napahiya si Zoe sa pagmamagaling niya. Nagpaalam si Annalyn na madelate siya sa task niya. Si Annalyn kasi ang naka-assign sa briefing ng mga new residents. Pinahiya ni Zoe si Annalyn sa mga new doctors, pero dahil palaban na si Annalyn, bumuwelta rin siya ng mga salita kay Zoe. Nung una sinabi ni Zoe na huwag gayahin si Annalyn sa pagiging late niya. Samantalang sinabi naman ni Annalyn na silang lahat ay witness sa masamang ugali ni Zoe. Hindi importante na magaling ka lang sa pagiging doktor. Mas mahalaga, maganda pa rin ang pag-uugali mo. Humingi siya ng pasensya sa mga bagong doktor at babawi siya. Tinanggap naman ng mga bagong doktor ang pasensya ni Annalyn. Excited sila na makatrabaho si Annalyn. Si Annalyn ang inspirasyon nila at dahilan kung bakit gusto nila magtrabaho sa Apex. Napahiya si Zoe. Taas kilay siyang nag-walk out. Napapangiti naman si Annalyn dahil hindi siya nagpatalo kay Zoe. Samantala, may isang pasyente na kailangan maoperahan sa lalong madaling panahon dahil sa parasites na nasa utak niya. Magkakaroon na naman ng kompetensya sa pagitan ni Zoe at Annalyn. Tinanong ni Dr. Meneses kung sino sa kanila ang makakasama niya sa operasyong ito. Sabay sina Zoe at Annalyn na nag-volunteer para makasama sa operasyon. Umiral ang pagiging maldita ni Zoe. Sabi niya, "Ano ka ba, Annalyn? Nauna akong nagsabi na ako na lang. Bida-bida ka na naman." Nakatingin si Dr. Meneses at RJ. Alam nila na si Annalyn naman ang naunang nagsalita. Sabi ni Dr. Meneses, "Wala namang problema kung dalawa kayo. Mas mabuti ngayon at marami akong makakatulong na magagaling na doktor." Nagsalita si RJ. "Sigurado ka na ba, Zoe? Kaya mo na bang i-handle ang emotions mo? Tandaan mo, buhay ang nakataya sa operasyong ito. Nakasalalay sa inyo ang kaligtasan ng pasyente natin." Sumagot si Zoe. "Oo naman, Dad. Kayo lang naman ang walang bilib sa akin. Palagi na lang si Annalyn ang magaling sa inyo." Nakatitig si Annalyn sa kanya. Ayaw makipag-away kay Zoe. Sumagot si Dr. Meneses. "Anyway, magkita na lang tayo sa conference para mapag-usapan natin ang mga gagawin natin." Bumalik na nga si Moira sa Apex bilang Morgana. May kapangyarihan siya rito dahil siya ang pumalit sa mami niya na malaki ang shares sa Apex. Nabalitaan na rin ni Giselle na pumapasok na si Zoe sa Apex. Nagulat si Giselle, pero iisang tao lang ang pinaghihinalaan niyang may gawa nito kung bakit nakabalik si Zoe. Si Morgana. Pinuntahan ni Giselle si Morgana. "Morgana, pwede ba tayo mag-usap?" Nakangiti si Morgana. "Sure, Giselle. What about?" Sumagot si Giselle. "Bakit mo nirevoke ang suspension ko kay Zoe? Kahit malaki ang shares ng mami mo sa Apex, I am still the CEO of Apex. So, I make decisions." Pang-asar naman si Morgana. Sabi niya, "Hindi na ngayon, kasi andito na ako." Nagulat si Giselle dahil Moira ang atake ni Morgana. "You know what? You remind me of someone na isang DM sa buhay ng lahat ng tao dito sa Apex, lalo na sa buhay ni Linef. Kilala mo ba siya?" Nakangiti lang si Morgana. "Are you talking about my late sister? For your information, magkaiba kami ng kapatid ko. Hindi ako pumapatol sa mga inang nagpabaya sa kanilang anak. Napakabait ko kumpara sa kapatid ko. We can be friends nga, Giselle. Ayaw mo nun? Magiging magkasangga tayo?" Taas kilay si Giselle. "Kaya kung wala ka. Huwag ka nang mag-abala dahil hindi ko kailangan ang tulong mo." Umalis na si Giselle. Sa paglalakad ni Giselle, nakita niya ang dalawang lalaki na may bitbit na isang mabigat na bagay. Makikita naman kung ano ang buhat nila dahil manipis ang plastic na nakabalot dito. Nagulat si Giselle. Namukhaan niyang bust na bitbit ng mga lalaki. Teka, bust ba ito ni Moira? Bakit niyo nilagay ito sa Apex?" Sabi ng mga lalaki. "Napag-utusan lang po kami. Hindi naman po namin kilala kung sino ang may-ari nito, madam." "Sige po, ihahatid na po namin ito."
Taas kilay si Giselle. Alam niyang kamukha ni Moira ang nakabalot na bitbit ng mga lalaki. Dumiretso si Giselle sa kantin para makausap si Linnes. Sinabi niya kay Linnes ang mga nangyari at sama ng loob niya. You know what? When Moira left this earth, I thought she left the universe. Pero parang nararamdaman ko pa rin yung vibes ng babaeng yan dito eh. Sabi ni Chang Susan. Nakita mo rin yung statwa ni Moira, Ma'am Giselle? Sumagot si Giselle. Oo, kaya nga ako nawalan ng gana dahil sa nakita ko. Ang sama talaga ng vibes ng hatid ng babaeng yan. Nagulat si Linnes. Talaga po? Talagang naghahasik pa rin ang lagim niyang si Moira? Wala na nga siya pero ang taong malapit sa kanya naman ang papaalala ng malagim na karanasan natin sa kanya. Eh paano na lang kung nakadisplay pa yung bust niya sa center? Eh di, mas lalong hindi na tayo magigising sa bangungot dahil palagi na natin siyang makikita dito. Nakakakilabot naman. Hindi ko ma-imagine. Parang nabuhay ang patay. Sumang-ayon rin si Josa. Ay, oo nga, Linnes. Hindi na natapos ang bangungot natin kay Moirang yan. Paano ba natin maiiwasan yan? Nagsalita si Chang Susan. Hindi mo na yan maiiwasan dahil yan ang utos ng mga matataas. Pero magagawaan natin ang paraan yan. Tanong ni Josa. Bakit Chang? Paanong paraan ang gagawin para hindi na natin makita ang mukha ni Moira? Patango-tango at ngumingiti si Chang Susan. At halatang-halatang meron siyang pinaplano. Dumating na nga ang event na pinakahihintay ni Morgana. Inimbitahan niya ang lahat ng empleyado at boards ng Apex. Umaten dito si Linnes at Giselle. Nasa isang table lang sila. Taas kilay na nagsalita si Giselle. Hay naku Linnes, kung hindi lang dahil sa ibang boards, hindi ako a-attend dito. Alam ko na ang kayabangan na mangyayari mamaya. Para rin kasing si Moira yang si Morgana kung umasta. Sabi ni Linnes, hayaan nyo na po. Abangan na lang natin ang hitsura ng bus na ipapakita nila kung kamukha nga ba talaga ni Moira. Wala rin namang matutuwa sa makikita natin mamaya. Sumagot si Chang Susan. Hep, anong walang matutuwa? Baka sabihin mo, magtatawanan tayong lahat. Sumagot si Linnes. Bakit Chang? Ano pong ibig niyong sabihin? Natatawa lang si Josa. Sabi ni Giselle, well, if that's the case, sige, a-attend na ako. Maya-maya nga, nag-speech na muna si Morgana. Ipinakilala na ni Madam Chantal ang bus na ipinagmamalaki nilang dalawa ni Morgana. Everyone, may I have your attention please? May I present to you the Moira Rotacios bus? Nagpalakpakan sina Moira at Madam Chantal at ibang empleyado ng Apex. Unti-unti ay hinila ng mga lalaki ang telang nakatakip sa bus ni Moira. Nang tumambad, nakita ni Morgana ang hitsura ng kagulat-gulat niyang mukha. Hindi niya inaasahan na pagtatawanan ng lahat ang hitsura ng bus na nakita nila. Marami itong sulat at maraming uka na nagmumukhang DM na nagmula sa ilalim ng lupa. Patuloy ang tawanan. Maingay ang venue dahil masaya ang lahat sa nakita. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.